So ayan na guys, ito na yung battery natin. I-check natin to 12 volts. Siradong 12 volts. So ito yung positive, ito yung negative. So na-connect na dito, positive at negative yung dito, no? Tapos of course, so hindi pa naka-on. May indicator naman tayo dito. Ito ang 220 volts ang output. So i-on natin to. I-on natin guys, on. Ibig sabihin, kasi naka-green, on na yan. Tapos yung wire, tadang! Gumagana yung ating electric fan. Paikotin natin para ma-sure ball. Ayan! Umikot! So, inverter nga nabili natin, gumagana siya. Ayan. So, patayin natin. Kunwari, patayin. Mamatay yung ating electric fan. Nag-unboxing. Pansensya sa kalat kasi nag-unboxing. Mayonnaise pa nga. So, ayan guys. Ayan. Okay. Alright. Good. Goods. So, pwede ito gamitin natin kung magmalubat. Kung wari, may motor ka. Isaksak mo lang to sa motor, sa battery ng motor habang pagganahin yung motor. So, parang ang nangyari, naging generator to siya. Yung motor nagbibigay ng power sa battery. Battery nagbibigay ng power dito. Let's go! So, Di ba need nyo to. maaksaya ng gasolina? Hindi naman siya maksaya ng gasolina. The same as usual nga, parang nag-start ka lang sa motor nimo tapos hindi lang siya tumatakbo. Yun lang. So ito so hindi mo pinipress yung gasolina doon. Hindi, pabayaan mo lang kung ano yung idling ng motor mo. Ganun lang. Habang so hindi siya magastos sa gasolina kasi naka-idle lang. Naka-idle lang siya. Oo. Habang sina-charge. Habang sina-charge niya yung battery mo, si battery nagbibigay ng power dito para magbibigay siya ng 220 volts. So ito siya guys. Paano mo malalaman kung fully charged na siya? Hindi mo siya malalaman kasi hindi naman to siya na-charge. Hindi siya nag-charge. Walang battery to. Ni-invert lang niya. Ni-invert na yung 12 volts papunta sa 200 volts. So okay. dito ka, kumari ito yung motor mo. Nag-start na yung makina. Nagbibigay supply ang motor sa battery na i-charge niya. Si battery naman magbibigay ng supply dito. So that means kaya yun pala yung use ng inverter. Yes, Nag-invert siya from 12 volts to 220 volts. Ngayon, yung lifetime ng inverter nagdepende sa ating battery. Kasi kung ang battery medyo luma na, mahina na magbigay ng power sa inverter, mahirapan ang inverter magbigay ng 220 volts dahil ang battery natin is patapos na siya. So kung mas mabago, mas matibay nga battery, mas maganda yung surge ng power sa 220 volts papunta sa labas. So ito siya, pwede ka gumamit ng kettle, grinder, electric pan, TV, rice cooker. Pero hindi mo ipagsabay. Isa-isa lang. Wari, rice cooker lang. Charger pwede, yung mga mild. Electric pan, kettle hindi pwede. Dapat kettle lang muna ang gamitin mo. Ganon. Pero pag electric pan at charger, pwede lang yun. Kasi maliit na yung charger is 5 volts lang naman. So dapat yung mga big motor o mga mahibing sa kurente, hindi mo ipagsabay dito para hindi siya masira. Let's go! Okay. Thank you, sir.